Okay, so pag-uusapan po natin sa gabing ito ang 2 Corinthians chapter 2. So, sa chapter na ito, may mga iba't ibang issues or iba't ibang issue na ating pag-aaralan at paano ito na solve ni Apostol Pablo. So, ang background ng 2 Corinthians chapter 2, Paul had written a severe letter to the Corinthian church because there were serious problems. Ayan, marami pong problema dito sa chapter na ito. So, una, a man had sinned publicly and needed church discipline. So, dito po ay sa first issue, mayroong isang tao na nagkasala publicly at kailangan ng disiplinahin sa iglesia. And then next is some members question Paul's authority. Ang iba naman ay tinatanong, kini-question nila yung authority ni Pablo. And number 3, there was conflict and division within the church. Mayroong problem, conflict or division sa loob ng iglesia. So Paul wanted the church to practice both discipline and forgiveness. So ganun po yung kanyang adhikain dahil sa sitwasyon at nais ni Apostol Pablo na mayroong disiplina at pagpapatawad. And then another in chapter 2 focuses on number 1, restoring a repentant believer. And then number 2, Paul's love for the church. And then 3, the triumph of Christ. And number 4, the ministry of spreading the gospel. So tandaan po natin, dito po sa chapter 2 ng 2 Corinthians ay may mga iba't ibang issue na na-encounter ng mga Corinthian believers, na ito po'y ating alamin kung paano po nila naiayos, ano po yung kanilang sistema, kung paano ayusin ang problema sa loob ng iglesia. In verse 1, but I determined this with myself that I would not come again to you in heaviness. So, Paul actually explained regarding the issue of this verse. So, he chose not to visit Corinth while tensions were high because another painful visit would only increase sorrow. So, mapansin po natin dito dahil sa tension na nangyari po dito sa Corinthians. So ipinagpaliban muna niya yung kanyang pagbisita. So the issue being solved in this verse, conflict between Paul and the church. So mayroong tinatag conflict between Paul and the church, and then Paul wanted restoration instead of another confrontation. So mapapansin po natin dito dahil karamihan nga po sa mga taga-Corinto, sa mga Corinthian believers ay hindi nila totally ina-acknowledge yung pagiging apostol ni Apostol Pablo, and they were actually asking or yung gusto nilang questionin yung authority ni Apostol Pablo, ito pong mga taga-Corinto. Kaya na mayroong conflict na nangyari, pero ang nais ni Apostol Pablo na magkaroon ng restoration instead of another confrontation. So wise leaders sometimes wait for hearts to soften before addressing difficult situations. So pag mayroon mga ganong tension ay
ipagpaliban mo na hanggang humupa yung tension na nangyayari, tsaka ayusin yung mga difficult situations. Yan nga po ang ginawa ni Apostol Pablo. Instead na siya'y pupunta doon, pero dahil sa high tension na nangyayari ay hindi agad siya pumunta dahil nais niyang magkaroon ng kaayusan sa loob ng iglesia. Then, verse 2, for if I make you sorry, who is he then that maketh me glad, but the same which is made sorry by me? Ayan po yung na-mention dito sa verse 2. So Paul explains that if he only cause them grief, both he and the church would lose joy. So mayroong damaged relationship. So ito'y isa sa mga aayusin. Okay, dito po sa verse na ito. So mayroong tinatawag damaged relationship. Now, the correction should aim to restore joy, not simply punish. Yan po. Kaya sabi ito, for if I make you sorry, who is he then that make it me glad? So pinaliwanag ni Apostle Paul, ay sabi niya, if he only caused them grief, both he and the church would lose joy. So ano ang dapat gagawin? Dapat ma-restore, may ayos yung relasyon or yung relationship. And then verse 3, Paul wrote instead of visiting because he hoped and they would respond before he came. Kaya sabi niya, and I wrote this same unto you, lest when I came I should have sorrow. From them of whom I also rejoice, having confidence in you all, that my joy is the joy of you all. So yan po yung isa sa mga ginawa ni Apostle Paul. He wrote instead of visiting. So yun pong ginawa na lang niya, and he hoped and they would respond before he came. Sabi niya, so avoiding unnecessary conflict. Ibig sabihin po, itong mga taga-Korinto ay mayroong hindi nila naunawaan kay Apostol Pablo at nagkaroon ng misunderstanding. Kaya isa yan sa mga inaayos ng apostol natin na si Pablo sa mga taga-Korinto. So, avoiding unnecessary conflict. So, yun po. Kailangan maiayos yung mga conflict. So, sometimes, a letter or conversation before a confrontation helps bring peace. So, ang ginawa niya, sinulatan na lang muna niya bago siya pupunta doon. Kasi, nagkaroon nga ng problem between Apostle Paul and then the congregation. So sinulatan na lang muna niya, and then tsaka siya pupunta doon, bumisita pag maayos na. So idinaan muna niya sa writing. Okay, so in verse 4, for out of much affliction and anguish of heart I wrote unto you with many tears, not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you. So Paul says, he wrote out of much affliction and anguish of heart with many tears. Ang tindi po yung ang scenario na ito habang talagang yung
galing sa kanyang puso yung pagsusulat. And his correction came from love, not anger. Ang kanyang pagko-correct sa mga taga-Korinto with love, hindi sa galit. Kaya na-misinterpret nga siya, na-misunderstood o na-misinterpret itong ginawa ni Apostle Paul sa pag-correct. Ang akala nila galit si Pablo nung ikinokorek sila, inaayos yung conflict. Kaya ang dahilan na mayroon silang hindi pagkaunawaan, na misunderstood nila si Pablo siguro sa kanyang style sa pag-correct. Pero sabi ni Apostol Pablo ay out of love. So ginagawa niyan, yung kanyang correction ay sa pamagitan ng pagmamahal, ay hindi sa pamagitan ng galit. So the Corinthians may have misunderstood Paul's motives. Ganun po ang nangyayari. Hindi nila naunawaan yung ginawa ni Apostol Pablo na para lang din po sa kanila. Na misunderstood nga kung ano yung motive ni Apostol Pablo para maiayos. So the true correction comes from genuine correction. At yun nga po ang ginawa ni Pablo sa kanyang ayos o saway, pag-correct doon sa mga taga-Korinto. So meron talagang mga ganoon, mga klase na believers na pag kinokorek, pinagsasabihan ay nagtatampo, ayaw na, may mga sinasabi o nasaktan sila. Pero yun nga, itong si Apostol Pablo ay wala siyang intensyon na ganoon. Ang nais niyang maiayos. Kaya pala, kung balikan natin yung 1 Corinthians, may mga na-describe na babe, Christian, immature, at saka carnal. Kasi nga, hindi sila mapagsabihan ng maayos. Minamasama nila yung sinasabi ni Apostol Pablo, at ganun po ang nangyari dito sa chapter 2 ng Korinto. Kaya gumawa pa rin ng paraan si Apostol Pablo na maiayos sa kabila ng mga tensyon na hindi pagkakaunawaan or hindi nila naintindihan yung ginawa ni Apostol Pablo. So si Pablo ay sumulat sa kanila. Okay? Sinulatan sila at inexplain niya na ang kanyang correction ay may pagmamahal at hindi sa pamagitan ng galit. Okay? So the Corinthians may have misunderstood Paul's motive. So the true correction, yung totoong correction or pagtatama comes from genuine concern. Then verse 5, but if any have caused grief, he has not grieved me, but in part, that I may not overcharge you all. Paul begins discussing the offender, and he that not grieved me, but in part. So, the man's sin affected the whole church, not just Paul. So, ang issue dito is yung the public sin na maiayos. Kaya Paul begins discussing the offender. So sin in the church affects everyone. Kasi ganun po ang nangyayari dahil sa kasalanan na possible na ang buong iglesia ay maapektuhan. Not just Apostle Paul but the whole congregation, the whole church. So iyan yung isa sa mga inaayos din ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Korinto because of public sin. Ayan, so Paul begins discussing doon sa mga offender, and he had not grieved me but in part. And number 6, sufficient to such a man is this punishment which was inflicted of many. Sufficient so such a man is this punishment.
So the church discipline had accomplished its purpose. Mayroong tinatawag na disiplina. Dahil nga ito'y nangyari sa iglesia, so isa yan sa mga dapat nilang gagawin na mga polisiya na disiplinahin. So when to stop disciplining, so the discipline should lead to repentance, not endless punishment. So mayroon pinagbigyan pa rin na magbago. Okay? Pinagbigyan pa rin na magbago yung isang tao na nagkamali doon sa loob ng iglesia. Okay? So in verse 7, so that contrariwise ye ought rather to forgive him and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. Forgive him and comfort him. So the man had repented, now he needed forgiveness. Yung nag-ano siya, yung nagbalik loob or nagbago. So he needed forgiveness. Kasi kailangan ng kapatawaran dahil siya ay nagbago. Ayan. So isa yan sa mga inaayos. Since na siya ay nagbago, ibig sabihin kailangan siyang patawarin dahil yun naman ang goal. Kailangan mayroong pagpapatawad. So the church was in danger of becoming too harsh. Ayan, so that's actually the issue, and then later on solved kasi ganun po yung nangyayari. So the church was in danger of becoming too harsh. So after repentance comes restoration. So siya ay nagbago, yung nagkamali doon sa loob ng iglesia, and then here comes the restoration. Ang next doon ay restoration. So maganda din po na ganun ang nangyari. Hindi pinabayaan na ganun ang naging nangyari sa loob ng iglesia. Gumawa pa rin ng paraan si Apostol Pablo na magkaroon ng chance na siya'y magbago and then siya'y ma-restore doon sa loob ng iglesia. Kasi yun po ang nagiging issue dito sa chapter 2 ng Korinto. Yung hindi nagkaroon ng pagkakaisa or hindi sila na-unite dahil sa mga misunderstanding. Kaya kailangan dito ay mayroong chance ng pagbabago, and then ang bawat isa ay ma-restore para magkaroon ng pagkakaisa. Hindi magkahiwa-hiwalay. Ayan po. So in verse 8, sa verse 8 where 4, I beseech you that ye would confirm your love toward him. Paul urged them, confirm your love toward him. So the church should openly show acceptance. Ganun po. Kasi halimbawa siya'y nagbago and then restore. So to confirm ay dapat yung iglesia ay ipakita niya na tanggap nila yung ganong sitwasyon. Kasi yun yung issue holding grudges. Yun yung nagiging issue. So para mawala. Yan. Para mawala, hindi sila magkaroon ng hinanakit.
o wala ng sama ng loob. Ayan, so dapat na ito'y confirm na yung taong ito ay tinanggap ng church dahil siya ay nagbago. Ayan, siya ay pinatawad na. So forgiveness should be visible. Ayan, forgiveness should be visible. Para makita ng congregation, makita ng buong iglesia na yung taong ito ay nagbago, pinatawad at wala ng sama ng loob. Dahil ito ay pinatawad na and it should be visible. So in verse 9, for to this end also did I write that I might know the proof of you whether ye be obedient in all things. So Paul says he wrote partly to test their obedience. Ang ginawa naman ni Apostle Paul ay nagsulat siya partly. Ang intention was to test their obedience. So would they obey instruction of Paul? Sinubukan sila ni Apostle Paul kung talagang susundin nila yung instruction ng apostol na si Pablo. So obedience includes both discipline and forgiveness. Ganun po yung ginawa niya. Partly sinulatan niya to itong mga Corinthian believers to test their obedience. Kung ano yung kung susundin ba nila yung instruction ni Apostol Pablo. Kasi nga ang lesson dito, obedience includes, kasama po doon yung disiplina and then yung pagpapatawad. Then verse 10, to whom ye forgive anything, I forgive also. For if I forgave anything, to whom I forgave it, for your sakes, forgave I it in the person of Christ. Paul forgives because Christ forgives. So, alam ni Apostle Paul, sa kabila ng ginagawa ng mga taga-Korinto, since Apostle Paul knew na he was forgiven, ano pong ginawa niya? Siya din ay nagpatawad. So nagpatawad siya dahil pinatawad na siya ng Panginoon. So yun yung nais ni Apostle Paul dito sa mga Corinthian believers. So their forgiveness and Paul's forgiveness should agree. So ano ang resulta? Unity. Nagkakaroon ng pagkakaisa. So forgive as Christ forgives. May isang na-mention dito sa Ephesians chapter 4:32. 4:32 ng Ephesians. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Ayon po yung ginawa ni Apostle Paul. Pinatawad niya yung mga nagkamali o yung mga nag-accuse o mga may hinanakit sa kanya dahil siya ay pinatawad na ng Panginoon. So forgive because Christ sabi niya, Paul forgives because Christ forgives. Then number 11, lest Satan should get an advantage. So ganito pala, kasi ang mangyari pala pag hindi ang tao magpatawad ay samantalahin ni Satanas. Kaya dito sa verse 11, lest Satan should get advantage of us,
For we are not ignorant of his devices. So ang tendency pala na pag hindi gagawin ang pagpapatawad ay samantalahin ni Satanas ito. Ayan. So refusing to forgive can become one of Satan's tools. Ganon ang naging resulta. Ay dito po sa taga Corinto ay ang encouragement ni Apostol Pablo na na sila'y magpatawad dahil pinatawad na sila ng Panginoon, dahil kung hindi, ito'y gagamitin ni Satanas or samantalahin ni Satanas ang hindi pagpapatawad. Kaya refusing to forgive can become one of Satan's tools. So, ang issue kasi dito is the bitterness. Ganun po ang naging issue doon po sa mga taga-Corinthian. So, forgiveness protects the church from division. Kung wala palang forgiveness, walang pagpapatawad, magkakaroon po ng hindi or hindi maayos. Magkakaroon ng problem or division sa loob ng iglesia. At yun po ang nais ni Satanas, na magkaroon ng division, magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. So, Apostle Paul encouraged doon din sa mga taga-Corinthians at yung maging sa kanya na mayroong pagpapatawad. Yan. Then, sa verse 12, furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, and a door was opened unto me of the Lord. So, Paul came to Troas to preach. Ang ginawa ng Panginoon, he opened opportunities. Ayan. So, anong ginawa ni Apostle Paul doon sa Troas? Siya po'y nangaral. Ipinapangaral ang gospel of grace. And then God opened opportunities. So, even while worried about Corinth, Paul continued serving. Kasi ang puntong ito ay mayroon siyang concern sa mga taga-Corinto dahil nga doon sa problem. Pero ganun pa man, nung pumunta siya sa Troas, nangaral, and then God opened opportunities. So Paul continued serving sa kabila ng sitwasyon doon sa Corinthian church. Keep serving while trusting God with unresolved concerns. Okay? So ganun po ang nangyayari. Kasi mayroon siyang inaayos doon sa Corinto. Pero hindi ibig sabihin na hindi na siya magtiwala sa Panginoon or ayaw na niyang mangaral dahil mayroong unresolved concerns. Pero ang ginawa ni Apostle Paul, na kahit sa kabila nung hindi pa naiayos yung sa mga concern doon sa Corinthian church, ay still nag-ano pa rin siya, nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang pangangaral. Keep serving while trusting God with unresolved concerns. Kasi pag doon nakafocus sa mga unresolved concerns, possible itong si Apostol Pablo ay hindi siya makapangaral, pero hindi po yan ang kanyang ginawa. Kasi babalikan lang din niya yun para isolve yung mga concerns doon sa Corinto. Kaya napakatindi po itong Corinthian church. Ang daming ang daming problema dito sa Corinthian church. Sa chapter 1 pa lang, yung halos lahat ng chapter ay pinag-uusapan natin ay
mga iba't ibang problems na inaayos ni Apostol Pablo, and dito sa 2 Corinthians, ganun pa rin ang nagiging senaryo, na ang daming mga problema doon sa Corinthian church. Pero hindi ibig sabihin na si Apostol Pablo or yung naapektuhan ang ministry ni Apostle Paul. Hindi po. Okay, hindi po. Mas patuloy pa rin siya na nangangaral sa ibang lugar, at yung mga taga-Korinto, habang ito'y kanyang inaayos ang mga problema doon sa Corinthian church. Then sa verse 13, I had no rest, sabi pa niya, in my spirit, because I found not Titus my brother, but taking my leave of them, I went from thence unto Macedonia. Ayan, so Paul could not find Titus. Si Titus, isa ito sa kanyang co-worker. Itong si Titus, and he became anxious and traveled to Macedonia. So the concern about the church's response. So even faithful believers experience deep concern. Ayan. So ang concern ay normal, na talagang meron pong concern, lalo na dito nga sa ministry, particular sa time ni Apostle Paul. Sabi, I had no rest in my spirit, because I found not Titus, kasi itong si Titus ay naging kasama niya. Okay, nagiging kasama niya sa kanyang ministry as co-worker. So nagkaroon siya ng kabalisahan. Kaya pumunta siya sa Macedonia, at hinahanap niya itong si Titus na kasama niya, at mayroon siyang mayroon din siyang concern. Okay, tandaan po natin, si Titus ay isa sa kanyang co-worker at kasama niya sa mga ibang mga pangangaral, at sa puntong ito ay hinahanap niya itong si Titus sa verse 13. Then sa verse 14, now thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ, and maketh manifest the Savior of His knowledge by us in every place. So now thanks be to God, sabi niya, which always causes us to triumph in Christ. So ganun pa man, siya pa rin ay naging nagpapasalamat siya sa Panginoon. Bakit dapat pasalamatan ang Panginoon? Dahil sa kabila ng mga yon ay nanatiling victorious in Christ. Meron pa ring tagumpay sa Panginoon. So although ministry is difficult, yes, hindi po madali. May even Apostle Paul ay experience difficulties. Alam naman po natin, siya ay naka-experience ng yung torture, binabato siya, mga pahirap, hinuli siya, ikinulong siya. So ibig sabihin, habang siya ay nasa mission, maraming mga hindi nakakagusto sa kaniyang ginagawa, maraming hindi nakakagusto sa ministry na kaniyang ginagawa, at dumating sa punto na siya ay nagiging kalaban ng pamunuan. Kaya nga siya ay hinuli nang akala nila ay mali yung kanyang ginagawa. So ang daming accusation. Kaya ang ministry ay
hindi po madali. Maging sa panahon natin ngayon, di ba? Maging sa panahon natin ngayon, kung ito ay mahirap sa time ni Apostle Paul, mas lalo din sa panahon ngayon, kaya kailangan lang yung commitment sa Panginoon na sa kabila ng mga difficulties, mga kahirapan or mga accusation or kahit ano, mga ginagawa ng opposition, yung ginagawa ni Satanas para hadlangan lang ang ministry, ay dapat tayo ay magpapatuloy. Bakit? Christ gives ultimate victory. Okay? Christ gives ultimate victory. Oh. Kaya nga mayroong sinasabi din si Apostle Paul dito sa Romans chapter 8. Matindi din yung sinasabi niya eh. Walang makakapagpahiwalay sa Panginoon. Dito sa chapter 8, start nating basahin sa 32. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? 33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. 34. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, or persecution or famine, or nakedness or peril, or sword? 36. As it is written, for thy sake we are killed all day long. We are accounted as a sheep for the slaughter. 37. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Ayan, so Christ gives ultimate victory. Sa kabila ng mga na-mention dito, mga kapighatian o distress at yung iba pa, persecution, tribulation, so hindi yun dahilan na ang tao ay umayaw at sumuko na. Tandaan po natin, ayon sa verse 14, ang Panginoon pa rin ang magbibigay ng victory. Okay? So, yun yung isipin natin. Maraming discouragement na experience ni Apostle Paul. Yes, ganun din po sa panahon natin ngayon. Ang daming discouragement din. Diba? Pero, tandaan natin, Christ gives ultimate victory. So, victory is found in Christ. Victory is found in Christ, not in easy circumstances. Okay? So, yun yung dapat nating tandaan. At yun ay na-experience ni Apostle Paul. At ganun din, ma-experience din natin bilang nasa ministry under the Grace Program. And then, verse 15, sa 2 Corinthians chapter 2, for we are unto God a sweet savor of Christ, in them that are saved, and in them that perish. Believers are unto God a sweet savor of Christ. So Christians spread the knowledge of Christ like pleasing fragrance. So the purpose of ministry, our lives should point people to Christ. Kaya nga, yun yung isa sa mga yung ating ipinapangaral, the gospel of the grace of God.
Okay? And to make all men see what is the mystery. So that's our mission, di ba? Bilang ambassador. So maipapangaral natin. Meron pa nga siyang na-mention dito, in season, out of season. Dito sa 2 Timothy, mayroon siyang binanggit sa chapter 4. Sabi niya, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with a long suffering, and doctrine. Okay? So, kailangan. Ayun yung isa sa mga mission natin, maipapangaral ang gospel of the grace of God in season, out of season. Our lives should point people to Christ. Another verse in verse 16 sa 2 Corinthians chapter 2, verse 16, to the one we are the savior of death unto death, unto the other the savior of life unto life, and who is sufficient for these things. Some received the gospel. So, ibig sabihin, habang ipinapangaral ang ebanghelyo, hindi lahat nakatanggap ng ebanghelyo, the gospel of grace. Other reject it. So, siguro, mas maraming nag-reject kaysa mga tumanggap sa ebanghelyo. At yun ang reality, maging sa panahon natin ngayon, mas marami yung nag-reject kaysa tumanggap sa ebanghelyo. Sa madaling salita, maraming hindi ligtas kaysa mga ligtas. So, ganun po yun. Mas maraming nag-reject kaysa mga tumanggap sa ebanghelyo. During the time of Paul, marami po na mga nag-reject. Maging siya ni-reject. Pero, hindi ibig sabihin na huminto siya sa pangangaral. Tuloy-tuloy pa rin sa pangangaral kahit kukunti lang ang mga naniniwala. At yun po ang na-mention natin. Kahit may kukunting naniniwala sa ebanghelyo, tuloy lang tayo sa pangangaral. Kahit maraming mga rejection, tuloy lang tayo sa pangangaral. So the same message produce different responses. Okay? Ang mensahe lang dito yung kaligtasan. Ipinapangaral natin yung tinanggap ni Pablo na mensahe, na yun din ang dapat nating ipapangaral. So, why everyone does not believe? So, the messenger is responsible for faithfully sharing the gospel. So, yun po. Kahit maraming hindi naniniwala, as a messenger, ambassador, a believer, a preacher, teacher, tayo are responsible for faithfully sharing the grace gospel. Yun. Faithfully sharing the gospel of grace. Not controlling people's responses or response. Our part is to share faithfully, pero hindi natin kontrolin yung mga or response ng mga tao. Ang part natin, mag-share. Hindi natin part yung response nila. Nasa kanila yun, paniwala o hindi. Basta our part ay mag-share. Okay? So, ganoon. Kasi pag kontrolin natin yung response nila, paano kung ayaw nila? So, ikaw ay masasaktan pag ganoon. Basta ang part natin, mag-share.
Share lang ang gospel of grace, share lang natin. Maniwala o hindi, basta ang part natin, maiparating sa kanila ang gospel of grace. In verse 17, for we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God in the sight of God speak we in Christ. So hindi tayo ito nga in verse 17, yung iba kasi kinakalakal parang ginawa nila to make money for their own benefits, para lang sila kumita or doon sa kanilang pang sariling motive. Kaya for we are not, hindi tayo katulad doon which corrupt the word of God. Pag na-corrupt kasi ang word of God, alam po natin yan. Ang work ni Satanas is to corrupt the word of God. Karamihan po ay ganon ang ginagawa. At dapat hindi tayo kabilang doon sa mga kinakalakal ang salita ng Diyos. So unlike false teachers, so Paul preached sincerely before God. Kasi mga false teachers, ganun po ang ginagawa nila. So Apostle Paul preached sincerely before God. And we, like Paul, preach sincerely before God. Ganun din. Ang gagawin natin, ipapangaral natin ang salita ng Panginoon. Katulad ni Apostle Paul, hindi katulad ng mga false teachers na kinakalakal nila ang salita ng Diyos. Iba ang kanilang motive kung bakit sila nangaral, para sa sarili nilang kagustuhan. So, false teachers were altering God's message for what? For personal gain. Okay? So, yung mga false teachers, ano bang mga indication na ang teachers ay false? Marami po. Pag binabago yung gospel, false teachers na yun. Pag pang personal para sila kumita, false teachers na rin yun. Ginagamit nila to make money, nangaral to make money, false teachers yun. So marami po hindi na ipapangaral ang tamang gospel, false teachers. Ano ba ang gospel na dapat maipapangaral ngayon? Gospel of grace. Okay? The gospel of grace. Yun dapat ang maipapangaral at wala ng ibang gospel. So God's word should never be changed to please people or profit from ministry. Diba? Ano po ang nangyari? Sa time ni Apostle Paul ay maraming ganon. Kaya nga naisulat ito na may mga false teachers o binabago nila yung salita ng Panginoon for to please people, for personal gain. Naku po, dapat hindi ganon ang mangyari. Dapat maipangaral natin ang salita ng Diyos, ang katotohanan, through right division, kung ano yung mensahe na dapat maipapangaral. Kasi pag iba po ang ipapangaral, kahit nasa Biblia, wala din, for personal gain. Or binago nila yung salita ng Panginoon. Kaya God's word should never be changed to please people or profit from ministry. Dapat hindi. Hindi na tayo sumali or sumama doon sa mga
binabago nila ang salita ng Panginoon, iniiba nila ang salita ng Panginoon, marami na sila. Sino na ang magtuturo ng katotohanan kung lahat ay katulad na? Sa karamihan na binabago ang salita ng Panginoon, pinapalitan, dinadagdagan ang salita ng Panginoon at hindi na ipapangaral ang katotohanan. So our mission, ito nga, dapat ang the Word of God should never be changed. Dapat hindi mapapalitan, mababago to please people or para kumita. Yun yung ginagawa ng mga false teachers, altering God's message for personal gain. Ito yung mga issue na matatagpuan natin, or the major issues solved in 2 Corinthians chapter 2. Una, sa verses 1 to 4, God conflict between Paul, or conflict between Paul and the church. Verses 1 to 4, and then the solution, love, patience, and careful communication. And then, public sin in verses 5 to 6. Ang solution, appropriate church discipline. Repentant believer in verses 7 to 8. Ang solution, forgive, comfort, and restore. Another issue, unity in forgiveness in verses 9 to 11. The solution is forgive, so Satan gains no advantage. And then another issue, anxiety in ministry, and verses 12 to 13. At ang solution naman ay continue trusting God despite uncertainty. And then discouragement, verse 14. Ito naman ang solution, Christ leads believers in triumph. And then purpose of Christian witness, verses 15 to 16. Ito ang solution, faithfully spread the knowledge of the gospel of Christ. And then last issue, yung false teachers, matatagpuan sa verse 17. Ang solution naman nito, preach God's word sincerely and without corruption. So the key themes of the chapter, discipline should lead to restoration. Kaya sa verses 5 to 11, when a believer genuinely repents, the church should forgive and welcome them back. Number 2, love motivates correction. In verses 1 to 4, Paul's rebuke came from deep affections, not a desire to shame the Corinthians. Number 3, Christ gives victory in ministry. Verses 12 to 17, even amid hardship and uncertainty, God works through those who faithfully proclaim the gospel of Christ, the grace gospel. Number 4, integrity matters. Verse 17, the gospel is not to be altered for what? Popularity, influence, or financial gain. So the overall idea in 2 Corinthians chapter 2 teaches that healthy Christian leadership balances truth with grace, confronting sin when necessary, restoring those who repent, forgiving generously, and proclaiming the gospel with sincerity and confidence in Christ. So yun po yung kabuuan ng 2 Corinthians chapter number 2.